18 na ako. At sa edad kong ito, akala ko nahanap ko na ang tunay na kapayapaan. Pero ngayon, sa bawat patak ng ulan, ngayong Hulyo 2026, mas ramdam ko ang bigat ng isang pagsisisi. Isang katotohanan huli ko nang naintindihan. Ang katahimikan pala, hindi laging kapayapaan. Minsan, ito ang tunog ng mga salitang hindi mo nasabi. Mga salitang hindi na sana ay binigkas ko. Dumating ang panahon na kinailangan ko ng tulong. Hindi sa pera, hindi sa pag-aalaga. Nagkasakit ako, hindi malala, pero sapat para maramdaman ko ang paghihina ng katawan. Ang dati kong lakas, parang bula na nawala. Ang dating sigla, napalitan ng pagod at panghihina. Habang nakahiga ako sa kama, pinagmamasdan ang kisame, doon ko nakita ang mga alaala. Sa mga oras na iyon, habang ang katawan ko ay nangihina at ang isip ko ay naglalakbay sa nakaraan, naramdaman ko ang isang matinding kalungkutan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkaubos. Pero ngayon, meron akong kapayapaan na matagal kong hinanap. Ang kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap at sa pag-asa na sana sa mga huling taon ng buhay ko, mas marami pa akong oras para sa sarili ko at para sa tunay na pagmamahal na hindi na kailangan pang maging sakripisyo. Ang mga kamay ko ito na dating abala sa pagtulong sa iba, ngayon ay abala sa paglilok ng kahoy, sa pagbabasa ng libro, sa pagdarasal, sa paghahanap ng sarili kong kapayapaan, at sa pagbabahagi ng katotohanan ito na sana ay makatulong sa iyo bago pa mahuli ang lahat. Salamat sa pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung ayaw mong magdusa sa pagtanda, pagtuunan mo ng pansin ang 5 bagay na ito. Ang pagtanda ay hindi problema. Ang kakulangan sa paghahanda ang tunay na problema. Karamihan sa mga tao ay hindi nagdurusa dahil sila ay tumanda. Nagdurusa sila dahil binaliwala nila ang mga bagay na mahalaga noong sila ay mas bata pa. Narito ang 5 tuntunin sa buhay na makatutulong upang maprotektahan ang iyong kinabukasan. Una, huwag mong ibase ang iyong buhay sa pagdepende sa iba. Hindi sa iyong mga anak, hindi sa iyong asawa, hindi sa kahit sino. Buuin mo ang sarili mong katatagan, mag-ipon, matuto, manatiling aktibo. Ang pagiging independyente ay hindi pagmamataas. Ito ay proteksyon. Ikalawa, huwag mong ubusin ang sarili mo para sa lahat. Maging mabait, ngunit huwag mong isakripisyo ang buong buhay mo sa pagsagip sa ibang tao. May hangganan ang iyong oras. May hangganan ang iyong lakas. Pangalagaan mo ang mga ito. Ikatlo, bitawan mo ang emosyonal na mga pasanin. Galit, pagkakasala, pagtataksil, pagsisisi. Habang mas matagal mo silang dinadala, lalo silang bumibigat. May mga sugat na naghihilom lamang kapag tumigil ka nang paulit-ulit na buksan ang mga ito. Ika-4, piliin mong mabuti ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mga taong kasama mo ay may malaking impluwensya sa iyong kinabukasan. Ang mabubuting relasyon ay nagbibigay ng lakas. Ang mga nakalalasong relasyon ay nagnanakaw ng kapayapaan. Bantayan mo ang iyong kapaligiran tulad ng pagbabantay mo sa iyong kalusugan. Ika-5, alagaan mo ang iyong kalusugan bago ka nito piliting gawin iyon. Igalaw ang iyong katawan. Matulog ng sapat. Kumain ng may disiplina at layunin. Ang iyong katawan ang tahanang titirhan mo habang buhay. At narito ang pinakamahalagang bahagi. Ang pagtanda ay hindi lumilikha ng pagdurusa. Ipinapakita lamang nito kung ano ang matagal mo nang binubuo. Ang iyong mga nakasanayan, ang iyong kalusugan, ang iyong pananalapi,
at ang iyong mga relasyon. Pangalagaan mo ang mga ito ngayon at balang araw ay magpapasalamat sa iyo ang iyong mas matandang sarili. Brothers and sisters, kung ito ay naunawaan mo, maraming salamat. Lumos na gumagalang, Kuya Mike Burong Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.